Ang literatura ng mundo ay isang napakalawak at makulay na kaban ng karunungan na nagbubuklod sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng sining ng pagsulat. Hindi lamang ito koleksyon ng mga aklat, kundi isang bintana sa iba't ibang kultura, kasaysayan at paniniwala na bumubuo sa karanasan ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga sinaunang epiko hanggang sa mga modernong nobela ng kasalukuyan, ipinapakita nito ang mga universal na tema ng pag-ibig, pakikibaka at pag-asa na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ang pag-aaral ng pandaigdigang penitikan ay nagpapalawak sa ating pangunawa at nagtuturo sa atin ng empathy dahil binibigyan tayo nito ng pagkakataong maranasan ang buhay ng iba nang hindi umaalis sa ating kinalalagyan. Ang literatura ng mundo ay isang kolektibong tinig ng sangkatauhan na nagpapatunay na bagaman makakaiba tayo ng wika at tradisyon, iisa lamang ang ating mga pinahahalagahan. Ang bansang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na mayaman sa panitikan na naglalarawan ng kalinangan ng mga Pilipino. Ang panitikan ng Pilipinas ay pangunahing tumutukoy sa umiiral, umuunlad at nagmamayaning uri at anyo ng katutubong panitikan. Kabilang sa mga panitikan ng Pilipinas ang kwentong bayan, maikling kwento o maikling katha, sanaysay, tula, dula, nobela, drama, balagtasan, parabola, bugtong, salawikain, kasabihan, pabula, alamat, tanaga, bulong, awiting bayan, epiko, pelikula at mga script na pang-radyo, pang-telebisyon at pang-pelikula. Isa sa pinakamagandang maikling kwento sa panitikan ng Pilipinas ay ang Desire na isinulat ni Paz Latoran, isang makata, editor, may akda at guro. Ang maikling kwento na ito ay isinulat noong taong 1928 at kinilala bilang isa sa mga unang kwentong pambabae sa panitikan ng Pilipinas. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang mga elemento ng kwentong ito at kung paano nito hinahamon ang ating pananaw sa kagandahan at pagpapahalaga sa tao. Upang lubos nating maunawaan ang akdang ito, suriin natin ang mga mahahalagahang elemento nito. Narito ang mga ilang pangunahing elemento ng panitikan. Unang elemento ng isang panitikan ay ang tauhan. Ito ay ang karakter o personalidad na lumilitaw sa akda. Sa kwentong ito, ang pangunahing tauhan ay isang babaeng nilalarawan sa kakaibang paraan at ang isang banyagang lalaki. Ang ikalawang elemento ay ang tagpuan. Ito ay tumutukoy sa lugar at panahon na kung saan naganap ang kwento. Sa kwentong ito, ang mga lugar na nabanggit ay sa Manila Bay, sa loob ng sasakyan, sa isang kapilya at sa bahay. Ang ikatlong elemento na ating susuriin ay ang paksa. Ito ay tumutukoy sa pangunahing tema o ideya ng isang akda. Kung ating mababasa ang kabuuan ng kwentong ito, ating mailalahad na ang kwentong ito ay tungkol sa isang ordinaryong babae na hindi katanggap-tanggap ang itsura sa ibang tao, na naghahangad na makakita ng taong totoong magmamahal sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang magandang katawan, kundi sa kung sino siya talaga. Sa pang-apat na elemento, ito ay ang estilo. Ito ay tumutukoy sa pagkakasulat at paggamit ng wika ng manunulat. Sa maikling kwentong ito, ang buong kwento ay nakabalot sa situational irony. Sa kwento, ang itinuturing ng mundo na biyaya, isang perpektong katawan, ay itinuturing ng babae na isang sumpa. Ang panglimang elemento ay ang imahen. Tumutukoy ito sa mga larawan o pangitain na ginagamit sa loob ng akda upang mas maintindihan ng mga mambabasa ang mga kaisipan na nais iparating ng manunulat. Sa kwento, makikita ang paggamit ng mga tila maliliit na bagay upang ipahiwatig ang simpleng nais ng bida. Ang panghuling elemento ay ang forma. Ito ay tumutukoy sa estruktura ng isang akda, gaya ng nobela, tula, maikling kwento at iba pa. Ang akdang ginamit natin dito ay isang halimbawa ng maikling kwento. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri sa mga elemento ng panitikan, mas nagiging malinaw kung paano binubuo ng bawat bahagi ang kabuuang diwa ng akda. Ang mga elementong ito ay hindi hiwa-hiwalay na bahagi, kundi magkakaugnay na sangkap na nagbibigay buhay, lalim at saysay sa kwento.
Sa kabuuan, ang Desire ni Paz La Torrena ay hindi lamang isang maikling kwento tungkol sa pag-ibig, kundi isang matapang na pagninilay sa pagkatao, pagkakakilanlan at pagpapahalaga sa sarili. Ipinapakita nito na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa anyo ng katawan o mukha, kundi sa lalim ng damdamin at katapatan ng puso.